Sa mundong puno ng panganib, minsan ang pinakamalakas na kaibigan natin ay hindi tao, kundi hayop na hindi nag-iiwan. Isang batang babae ang naiwan sa bahay habang patuloy na tumataas ang baha sa kanilang baryo. Akala niya wala nang darating na tulong. Pero sa gitna ng ulan at dilim, may isang kabayo na biglang dumating sa kanilang bahay. At ang ginawa nito para iligtas ang bata ay nagpaluha sa buong baryo. Sa isang baryo sa Pampanga, nakatira ang 16 na taong gulang na si Althea kasama ang kanyang ina na si Aling Maribel. Simple lamang ang kanilang buhay. May maliit silang bahay na gawa sa kahoy at yero. Sa likod nito ay isang maliit na lupang sinasaka nila para sa palay at gulay. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit sapat upang mabuhay ng tahimik at payapa. Mayroon lamang silang isang hayop na itinuturing na mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Isang kabayo na kulay itim, matangkad, malakas, at may kakaibang talino sa mga mata. Pinangalanan nila itong Maharlika. Si Maharlika ay hindi ordinaryong kabayo. Mula pa nung bata si Althea, kasama na niya ito sa bukid. Kapag pumupunta si Althea sa palayan, sinusundan siya ng kabayo. Kapag siya ay malungkot, inilalapit nito ang ulo sa kanyang balikat. Minsan pa nga ay kinakausap niya ito. Maharlika, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. At para bang naiintindihan siya ng kabayo. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Ngunit sa bawat galaw nito ay parang sinasabing, hindi ka nag-iisa. Tuwing umaga, sabay silang nagtatrabaho sa bukid. Si Althea ang nagdadala ng pagkain at kagamitan. Si Maharlika naman ang tumutulong sa paghatak ng kariton at pagdala ng mga ani. Para sa batang babae, hindi lamang kabayo si Maharlika. Isa itong kaibigan, kapatid at minsan, tagapagtanggol. Isang araw nagbago ang panahon. Makapal ang ulap, malakas ang hangin. Ang radyo sa baryo ay paulit-ulit na nagbababala. May paparating na malakas na bagyo. Maghanda kayo sa posibleng pagbaha, sabi ng announcer. Sanay na ang mga tao sa baryo sa bagyo. Ngunit ang bagyong iyon ay tila kakaiba. Kinagabihan, nagsimula ang malakas na ulan. Hindi ito tumigil. Lumakas ng lumakas ang hangin. Unti-unting umapaw ang ilog malapit sa baryo at nagsimulang pumasok ang tubig sa mga bahay. Noong gabing iyon, napilitang umalis si Aling Maribel upang humingi ng tulong sa barangay hall. Iniwan niya si Althea sa bahay. Manatili ka lang sa loob, sabi niya. Babalik ako agad. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo lamang tumataas ang tubig hanggang sa umabot na ito sa loob ng bahay. Kinabahan si Althea. Hindi na siya makalabas dahil sa malakas na agos ng baha. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang hangin ay humahampas sa bubong. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa gitna ng panganib. Habang nakatayo siya malapit sa bintana, may narinig siyang kakaibang tunog sa labas. Parang may kumakatok, napatingin siya at doon niya nakita isang kabayo sa gitna ng baha. Endoy sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mukha nito. Si Maharlika. Hindi niya alam kung paano ito nakawala sa kulungan. Ngunit, naroon ito. Nakatayo sa harap ng bahay. Parang may sinasabi, lumapit si Maharlika sa pinto. Tinulak ito gamit ang kanyang ulo. Parang alam ng kabayo na kailangang makalabas si Althea. Naintindihan ng batang babae ang gustong ipahiwatig ng kabayo. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang tubig ay halos hanggang dibdib na niya, ngunit yumuko si Maharlika. Parang inaanyayahan siyang sumakay. Maharlika, bulong ni Althea. Sumakay siya sa likod ng kabayo at dahan-dahang lumusong si Maharlika sa baha. Hindi madali ang paglalakbay, malakas ang agos ng tubig. May mga lumulutang na kahoy, may mga bubong na tinatangay ng hangin, ngunit maingat na naglalakad si Maharlika. Iniilagan ang mga panganib. Inaalagaan ang batang sakay niya. Habang papunta sila sa mataas na bahagi ng baryo, may napansin si Althea. May ilang tao na nahihirapang makaligtas sa baha. May isang matandang babae na halos matangay ng tubig. Hindi dumiretso si Maharlika sa mataas na lupa. Huminto siya, lumapit sa matandang babae, tinulungan ni Althea na sumakay ito sa likod ng kabayo. Isa-isa nilang tinulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong.
hanggang sa makarating sila sa evacuation center sa mataas na bahagi ng baryo. Doon na sila ligtas. Pagdating nila, nagulat ang mga tao. Si Althea! At si Maharlika! Kinabukasan, humupa ang baha. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo, ngunit may isang kwento na kumalat sa lahat. Ang kwento ng kabayo na nagligtas sa isang bata at tumulong iligtas ang iba pang tao sa gitna ng baha. Pinuri ng lahat si Maharlika. Hindi lang kabayo yan, sabi ng isang matanda. Bayani yan, lumipas ang mga buwan. Muling naging tahimik ang baryo. Ngunit tuwing may bagyo, naaalala ng lahat ang gabing iyon. Ang gabing may isang kabayo na lumusong sa baha para iligtas ang mga taong mahal niya. At para kay Althea, hindi kailanman magiging ordinaryong hayop si Maharlika. Dahil minsan, ang tunay na bayani ay hindi nagsusuot ng kapa. Minsan, may apat itong paa. Ang kabutihan at tapang ay hindi lamang para sa tao. And minsan, ang pinakamalakas na kaibigan natin ay hayop na may pusong tapat at handang iligtas ang iba sa panganib. Kung ikaw ang bata sa gitna ng baha, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na magtiwala sa isang kabayo upang iligtas ang iyong buhay?